Kape para kay Zhang Cheng, mayroon pa bang kamanyang? Hindi ako masaya. 2 dakilang dilag ang nag-aagawan na iregalo ako ng milk tea at kape. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin. At saka, sa pagitan ni Than Ek at Myth Day. Ngayon ay puno ng tensyon. Malinaw na ginagawa nila akong pusta sa kanilang laban. Pagkatapos kong pag-isipan ng ilang sandali, magalang akong tumanggi. Paumanhin, kagabi ay masyado akong kumanta kaya hindi komportable ang aking lalamunan. Sabi ng doktor, hindi ako dapat uminom ng kape, milk tea, at iba pang nakakastimulate na inumin. Dahil kahit sino ang piliin ko ay hindi maganda. Kaya mas mabuti pang huwag akong pumili ng kahit sino. Huwag ninyong isipin na magagamit ninyo ako bilang pusta. At ang pagtanggi kong ito ay muling ikinagulat ng lahat ng naroroon. Para kay muling tinanggihan ni Zhang Cheng ang inumin mula sa 2 dakilang dilag. Grabe! Nagulat ang lahat. Inaasahan nilang regaluhan sila ng inumin ng mga dilag. Ngunit iba si Zhang Cheng. Direkta niyang tinanggihan ang kanilang inumin. Nagulat din sina Dimas D at si Than Eke. Maliwanag na hindi nila inaasahan na tatanggihan sila ni Zhang Cheng. Ngunit agad na nakabawi si Than Eke. Zhang Cheng, kumain na lang kaya tayo? Sabi ni Than Eke habang direktang kumakapit sa aking braso. Isang matamis at kaibig-ibig na itsura. At sumandal pa siya sa aking braso. Ang tagpong ito ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Anong nangyayari? Si Than Eke ay kusang kumakapit sa braso ni Zhang Cheng. At mayroon pa siyang itsura na parang isang maliit na ibon na sumusukob sa kanyang katawan. Sila ba ay magkasintahan? Nakita ni MSD at medyo nagalit. Ngunit agad niyang napagtanto. Mukhang hindi masyadong gusto ni Zhang Cheng. Esmudi. Sinabi mo kagabi na si Zhang Cheng ay iyong lalaki. Kaya ba, kaya mo bang halikan si Zhang Cheng sa harap ng lahat? Ang mga salita ni MSD ay may kasamang hamon. Hinala niya na si Zhang Cheng ay pinilit lamang ni si Than Eke. Kaya naisip niya ang paraang ito para ilantad sila. Pagkasabi nito, sumigaw at sumuporta ang lahat ng naroroon. Gusto rin nilang malaman kung si Zhang Cheng at si Dilag Dizzy ay talagang nagmamahalan. Nang marinig ko ito, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pinakakinatatakutan ko ay sa wakas ay nangyari. At si Than Eke, pagkarinig nito, ay nahiya at nag-alala. Namula ang kanyang mukha hanggang sa kanyang leg. Halikan si Zhang Cheng sa harap ng maraming tao. Para sa isang babae, imposible na hindi mahiya at mag-alala. Ngunit tila nahulaan na ni MFD na ang relasyon ni Zhang Cheng at ni Than Eke ay pek. Kung hindi niya hahalikan, malamang na malantad ang kanilang peking relasyon. Gayunpaman, hindi ako susunod sa gusto ni MFD. Ayokong halikan si Than Eke sa harap ng maraming tao. Kung talagang ganoon, ganap na mapapatunayan ang relasyon sa pagitan ko at ni Than Eke. Direkta kong hinila si Than Eke para umalis. Kung magtatagal pa ako, may mangyayari talaga. Kung magbibigay na naman ang sistema ng pagpipilian na halikan sa publiko si Than Eke, tuluyan na akong masisira. Kaya habang hindi pa nagtitrigger ang sistema ng misyon, mabilis akong umalis. Nakita ni MSD na nagmamadaling umalis sina Zhang Cheng at Than Eke. May lumitaw na ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Tama nga ang hinala ko. Wala talagang relasyon ang dalawa. Hila-hila ko si Than Eke palabas ng gusali ng pagtuturo. At nakahinga na lang ako ng maluwag. Sa wakas ay nakatakas din ako sa bitag ni MFD. Napakatuso talaga ng babaeng ito. Gusto niya kaming maghalikan. Hindi ako susunod sa gusto niya. MFD ay ganyan talaga. Nang pumasok ako sa Finhai University, lagi na niya akong kinokontra. Buti na lang, matalino ako at mabilis mag-isip. Kaya hindi siya nagtagumpay. Napakahirap harapin ang babaeng ito. Sa susunod, mas mabuti pang iwasan ko na siya. Zhang Cheng, kumain na ba tayo? Kumain? Bigla kong naalala na mayroon pa akong epekto ng paggastos para sa Diyosa na ibabalik ng 10 beses. Tumango ako. Sige, maggastos tayo ay.
Kumain tayo. Sa hilo tayo kumain, ha? Pagdating sa hilo sa isang pribadong silid, kinuha ko ang aking telepono. Sa menu, pinili ko ang pinakamahal na sangkap. Sa huli, umorder pa ako ng isang bote ng Lafite. Mula sa nakaraang siglo para basain ang aking lalamunan. Pagkadala ng mga sangkap, nagulat si Ethan A.K. Zhang Cheng, ang dami mong inorder. Maubos ba natin to? Kung hindi natin maubos, ipa-take out natin. Pwede mo ba akong lagyan ng isang baso ng wine? Hindi pwede, malalasing ka sa isang baso. Hindi ka dapat uminom ng alak. Kung ganon, iinom na lang ako ng soft drinks, tama yan. Ikaw iinom ng soft drinks, ako iinom ng wine, cheers. Pagkatapos kong punuin ang aking sarili ng isang baso ng wine. Nag-cheers ako kay Ethan A.K. at uminom ng malalaking higop. Ang wine na nagkakahalaga ng 150,000 di. Sayang kung hindi inumin. Zhang Cheng, huwag ka ring uminom ng masyado. Malakas ang epekto ng wine na to di. Okay lang. Ang isang bote na nagkakahalaga ng 150,000 di, sayang kung hindi inumin. Sabi ko at muling nilagyan ang aking sarili ng isang baso habang kumakain. Napakagarbo. Talagang kumakain ng pera. Medyo walang magawa si Ethan A.K. Kaya sinamahan niya na lang akong kumain ng hotpot. Pagkatapos kong uminom ng kalahating bote ng wine, bigla kong naramdaman na nahihilo ako. At lumitaw din ang isang mapulang kulay sa aking mukha. Talagang malakas ang epekto ng wine na to. Nang makita ni Ethan A.K., alam niyang lasing na ako. Kaya dali-dali siyang lumapit. Sabi ko na nga ba na malakas ang epekto ng wine na to. Tayo na, aalalayan kitang humiga sa sofa sandali, ha? Inalalayan ako ni Ethan A.K. At naamoy ko ang kaakit-akit na amoy ng orkidyas sa kanyang katawan. Na nagbigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam. Ito ang amoy ng orkidyas. Si Tiyo daw ba ito? Lasing ako. Bigla akong lumingon. At nakakita ng isang napakagandang mukha. Ngunit nang tignan kong mabuti, ang magandang mukhang ito ay medyo kahawig. Ni Tiyo Dao noong bata pa. Nang marinig ni Ethan A.K. na tinawag ko siyang Tiyo Dao. Suksa, nakilala mo na ako. Ang pangungusap na ito ay hindi nakakuha ng sagot mula sa akin. Direkta kong niyakap si Ethan A.K. Tiyo Dao, sa wakas ay nagkita rin tayo. Miss na miss kita, mahigpit kong niyakap si Ethan A.K. Ang pananabik sa loob ng maraming taon ay nailabas sa ilalim ng impluwensya ng alak. Suksa, miss na miss din kita. Mahigpit ding niyakap ako ni Ethan A.K. At naramdaman niyang napakasaya niya sa sandaling ito. Malabo kong naramdaman na may tumutugon sa aking mga salita. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na yumuko at halikan ang kanyang mga labi. Tiyo Dao nang maglapat ang aming mga labi. Bahagyang nanginig ang katawan ni Ethan A.K. At mahigpit niyang niyakap ang aking lieg at masiglang tumugon. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, medyo magulo ang aking isip sa pagkakataong ito. Nahihilo ako kaya tuluyan na akong nawala ng katinuan. Dagdag pa rito, ang pamilyar na amoy ng orkidyas na ito ay nagpayamot sa akin. Kay Ethan F. bilang si Tiyo Dao. Kaya naglupasay ako sa kahalikan. Inisip naman ni Ethan F. na nakilala ko na siya. Kaya tuwang-tuwa siya at mahigpit na niyakap ang aking lieg at masiglang tumugon. Pareho silang mga kabataan na may mainit na dugo. At uminom pa ako ng alak. May kung ano sa aking katawan ang nagigising. Hindi ko sinasadyang ipinatong ang aking kamay sa katawan ni Ethan A.K. At hinaplos siya. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang nalunod si Ethan A.K. sa matinding pagmamahal. Hindi niya ako pinigilan na hawakan siya. At sumunod pa siya sa akin. Kahit na nang tumindi ang aming mga emosyon. Nagbukas ang aming mga bibig at ang aming mga dila ay nagkasalubong. Gayunpaman, nang maghanda na akong gumawa ng susunod na hakbang. Bigla kong naramdaman na gusto kong sumuka. Dahil sa sobrang pagkain at muling na-stimulate ng alak. Naging hindi komportable ang aking tiyan. Hindi ko sinasadyang itinigil ang aking aksyon. At agad kong itinulak si Ethan A.K. Pagkatapos ay tinakpan ko ang aking bibig at naghanap ng basurahan at sumuka. Zhang Cheng, okay ka lang ba?
Kukuhanan kita ng sabaw na pampakalma, ha? Zhang Cheng, inumin mo muna itong sabaw na pampakalma. Para mas guminhawa ka di. Pagkatapos kong inumin ang sabaw na pampakalma. Muling inalalayan ako ni Ethan F. na umupo sa sofa sa loob ng pribadong silid. Makalipas ang ilang sandali. Sa wakas ay guminhawa ako. At medyo luminaw ang aking isip. Kaya naalala ko noong ako ay lasing. Parang may hinahalikan ako ng masigla, si Tidao. Umiling-iling ako. Medyo nahihilo pa rin ako. Pagkatapos ay napatingin ako kay Ethan F. Pagkatingin ko, nagulat ako. Kanina ko hinahalikan si F.T.C. Ngunit malinaw. Na naramdaman ko ang hininga ni Tidao. Hindi ako maaaring magkamali sa amoy ng orkidyas sa kanyang katawan. Sa aking puso. Nahihirapan akong tanggapin ang katotohanan na masigla kong hinalikan si F.T. Ang mahalaga, hindi si F.T. ang kusang loob sa pagkakataong ito. Kundi ako ang kusang loob na humalik kay Ethan F. Paano nangyari to? Paano nangyari na? Si STD. Zhang Cheng. Nahihirapan ka pa ba? Okay ka na? Salamat, FTD ay FTD. Kanina lasing ako, hindi ba kita nabastos? Ang ibig mo bang sabihin ay ang tungkol sa paghalik natin? Hindi sinasadyang nasabi ni Ethan F. Pagkarinig ko nito, parang sumabog ang aking isip. Talaga bang ginawa ko yun? Kinilit ko si STC. Sa aking puso, sinisisi ko ang aking sarili, DFDD, pasensya na. Kanina, uminom ako ng masyadong marami, hindi ko sinasadya na halikan ka di. Okay lang, wala akong pakialam. STD, kumain ka muna. Papasok lang ako sa banyo sandali. Malinaw na kahalikan ko si Tidao. Bakit naging si STD? Siguro lasing na talaga ako. Sa susunod, hindi na ako dapat uminom ng ganito karami. Pagbalik ko sa pribadong silid. Sa pagkakataong ito, nag-iisang kumakain ng hotpot si Ethan F. Ngunit wala na rin siyang gana na kumain. Malinaw na nakilala ako ni Zhang Cheng kanina. Bakit tinawag niya akong ECC pagkatapos niyang mahimasmasan? Hindi ba niya ako nakilala? Ngunit malinaw na tinawag niya akong Tidao. Ang pangalan na hindi na masyadong alam ng marami. Sa tamang sandali, bumalik ako, Yefidi. Kanina lasing ako, nagkamali ako ng taong nakita. Hindi ko talaga sinasadya na halikan ka di. Okay lang, wala akong pakialam na halikan mo ako. Dati rin naman kitang nahalikan. Sa pagkakataong ito, sabihin na lang natin na tabla na tayo. Gusto ko lang malaman, sino ang nagkamali mong nakita? May pinagkamalan ka bang iba? Sinadya ni Ethan F. na magtanong ngunit may balak din siyang mag-usisa. Gusto niyang malaman kung bakit ako, si Zhang Cheng. Nakilala siya sa kalagayan ng lasing. Ang amoy ng orkidya sa iyong katawan. Ang nagpayamot sa akin na ikaw ang aking fiance. Gustong-gusto niya ang amoy ng orkidya simula pa noong bata. Kaya madalas na may amoy ng orkidya sa kanyang katawan. Kanina ay sobra akong uminom. Naamoy ko ang amoy ng orkidya sa iyong katawan. At hindi ko napigilan ang aking sarili na ituring ka bilang aking fiancé. Ah, ganun ba? Naliwanagan si Ethan Eko at huminto sandali. Naglakas loob siya na sabihin. Zhang Cheng, sa totoo lang, hindi ka nagkamali ng nakita. Ako si Tidao. Pagkatapos niyang pag-isipan ng mabuti. Naglakas loob si Ethan F. na sabihin. Gusto niyang mas maaga na makasama si Zhang Cheng. At magkaroon ng isang matamis na pag-iibigan. Sa katapusan ng taon, magpapakasal sila. Iniisip ni Ethan F. na perpekto ang lahat. Ngunit hindi ako naniniwala sa sinabi ni Ethan F. Siya si Tidao. Huwag mo nga akong biruin. Kung ikaw si Tidao, kakainin ko itong mesa di. Sabi ko habang pinapalo ang mesa ng hotpot, Zhang Cheng. Ako talaga si Tidao. Ano ang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin? Medyo nagmadali si Ethan F. Bakit kaya hindi naniniwala sa akin ang mangmang na ito na ako si Tidao? Maliban na lang kung sasabihin mo ang isang bagay na nangyari noong tayo ay bata pa. Isang bagay na ako lang. Ang nakakaalam at alam mo rin.
Tumango si Van Ithi at bahagyang nagbalik-tanaw. Naaalala mo pa ba noong bata pa tayo, naglalaro tayo ng larong pamilya? Ginamit ko ang putik para bumuo ng isang kastilyo. At sinabi ko, paglaki natin, papakasalan kita para tumira sa kastilyo. Pagkarinig ko nito, sumimangot ako. Nangyari talaga ito noong bata pa ako. Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin. Ngunit nang marinig ko si Van Ithi na sabihin ito, hindi lang ako hindi masaya kundi medyo galit pa. Ito ang lyrics ng kanta na kinanta ko kagabi. Ginamit mo ito para lokohin ako. Medyo galit kong sinabi, Van Ithi. Biglang naalala ni Van Ithi ang kanta na kinanta ni Zhang Cheng kagabi. Parang ganun nga ang lyrics ng kanta. Zhang Cheng, hindi kita niloloko. Totoo ito, ako talaga si Dao. Nagpalit lang ako ng pangalan. Kung hindi, sasabihin ko sa iyo ang iba pang mga bagay. Nagmadali si Van Ithi na magpaliwanag. Ngunit pinutol ko siya, okay na. Ayoko nang marinig pa. Alam ko na kanina hindi ko sinasadya na halikan ka. Pasensya na, nagkamali akong nakita, akala ko ikaw si Dao. Ngunit hindi ka pwedeng magpanggap bilang si Dao para lokohin ako. Nang marinig ito ni Van Ithi, parang gusto na niyang umiyak. Ayos na, walang silbi kahit anong paliwanag. Kailangan pa bang maghintay hanggang sa araw ng kasal? Para magkakilala kami sa dulo ng taon. Sa kanyang pagkataranta, biglang naalala ni Van Ithi ang isang bagay. Muli niyang sinabi kay Zhang Cheng. Zhang Cheng, mayroon pa akong isang bagay na maaaring patunayan na ako si Dao. Habang nagsasalita, hindi alintana ni Van Ithi ang kahit ano. Nagsimula siyang magmadali na maghubad ng damit. Dahil mayroon siyang peklat ng tsusa na kulay pula sa kanyang balakang. Ang hugis nito ay letrang B at may isang guhit pa sa ilalim. Noong bata pa, nakita na ni Zhang Cheng ang peklat na ito. At sinabi pa niya na ang hugis ng peklat ng tsusa na ito ay kakaiba. Sa pagkakataong ito, para patunayan na siya si Dao. Handa na rin si Van Ithi na magpakita. Kahit na nagulat ako, itinaas niya ang kanyang damit. Ngunit ang matapang na pagkilos na ito ay ikinatakot ni Zhang Cheng. Ithi, anong ginagawa mo? Pinapatunayan mo ba ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghubad ng damit? Nagtaka ako. Napakabilis ng kamay. Nalula si Van Ithi nang marinig ito. Bahagyang namula ang kanyang magandang mukha dahil sa kahihiyan. Ngunit para patunayan ang kanyang sarili. Wala na siyang pakialam sa mga bagay na ito. Tutal, magiging asawa na rin naman siya ni Zhang Cheng sa hinaharap. Kaya okay lang kung makita niya ang kanyang balakang. Zhang Cheng, nakita mo na rin ito noong bata pa tayo. May peklat ako sa aking balakang. Kaya napatunayan na ako si Dao kaya. Muling inihanda ni Van Ithi na maghubad ng damit. At muling naghanda na maghubad ng panty para makita ni Zhang ang puti at mahahabang binti ni Van Ithi. Biglang lumitaw sa harapan ko. Natakot ako kaya namutla ako, Ithi. Napakabaliw na. Ito ay isang pribadong silid sa hilo. Kung may makakita, hindi maganda kung naghubad ng damit at panty si Van Ithi. Ito ay isang pribadong silid sa isang restaurant. Umuwi na lang tayo at gawin to, ha? Dahil sa takot na maunawaan ng mali. Nagmamadali akong lumapit para itaas ang kanyang damit, hindi pwede. Ngayon ko na dapat makita. Kung hindi, hindi ko mapapatunayan na ako si Dao. Tila determinado si Van Ithi na patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Itinaas ng dalawang kamay ang damit pababa. Sa susunod, maghahanap tayo ng lugar na walang tao. Pagkatapos ay magpapatunay tayo. Ito ay isang restaurant. May papasok ni. Mahigpit na hinawakan ni Zhang Cheng ang damit at hindi siya pinayagan na maghubad. Habang nag-aagawan ang dalawa, biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid. Pagkatapos ay pumasok ang may-ari na si Chufen. Sa sumunod na segundo, tumahimik ang buong silid. Nagulat si Chufen at natigilan. Buti na lang, agad siyang nakabawi, Zhang Bian. Magpatuloy lang kayo, wala akong nakita. Pagkatapos nito, mayroon akong importanteng bagay na gustong iulat sa iyo. Chunli, hindi yan ang iniisip mo. Wala kaming ginagawa.
Binitiwan ko ang damit sa aking kamay at nagmamadaling hinabol. Gusto kong magpaliwanag kay Chufen. Gayunpaman, nang habulin ko siya sa labas ng pinto. Wala na si Chufen, ayos na to. Kahit tumalon ako sa ilog Hong-i, hindi ko na maaalis to di. Sa pagkakataong ito, namumula rin ang mukha ni Tithan Efe. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kanina, nakatuon lang siya sa pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Nakalimutan niya na. Sa pribadong silid na ito ay maaaring may pumasok kahit anong oras. Ngayon, ito na. Ang kanyang matapang na kilos. Tila iniisip ng may-ari na ginagawa niya at nizhang. Cheng ang bagay na iyon sa loob ng pribadong silid. Napaunawaan ng mali. Namula ang mukha ni Tithan F2 hanggang sa kanyang tainga. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang nagbihis ng damit na kanyang hinubad. Pagkatapos niyang magbihis ng damit, galit na akong bumalik, YFTD. Sinabi ko na sa iyo. Ito ay isang pribadong silid sa isang restaurant, napakadelikado. Kayon ayos na, nakita na ng may-ari ang lahat. Kahit tumalon tayo sa ilog Hong-i. Hindi na natin maaalis Todi. Magpaliwanag na lang kaya tayo sa may-ari. Si Tithan Iku ay mahinang nagwika. Ang ganitong uri ng usapan ay mas lalong gumugulo habang ipinapaliwanag. Kung gayon, ano ang gagawin? Ako, si Tithan Ek, ay medyo naguguluhan din sa sandaling ito. Hindi niya lubos inaasahan na ang pangyayari ay hahantong sa ganito. Hayaan mo, ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Si Tithan Iku ay tila kaawa-awa nang sabihin niya, kumain ka na ba? Kung busog ka na, umuwi na tayo. Busog na, mahinang tugon ni Tithan Efe, tumango na parang batang nagkasala. Ah, Kiran Tidere, bukas ay Sabado't Linggo. Pumunta ka sa dormitoryo ko, ha? Ang tatlo kong kaibigan sa kwarto ay magpipiknik bukas. Ako lang ang matitira sa dormitoryo. Doon ko patutunayan ang pagkatao ko sa iyo. Si Tithan Efe ay tila hindi pa rin sumusuko, at nais pa ring gamitin ang birthmark na tsusa sa kanyang puwitan upang lubusang patunayan ang tunay niyang pagkatao. Hindi ako makapagsalita. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling umalinggaw ang boses ng sistema. Aktibo ang bagong misyon. Pagpipilian isa, sumang-ayon na pumunta sa dormitoryo ng mga babae kasama si Tithan Efe. Gantimpala, isang voucher sa tindahan, at ang halaga ng pamumuhunan ay doble ang ibabalik. Pagpipilian dalawa, tumanggi na pumunta sa dormitoryo ng mga babae kasama si Tithan Efe. Gantimpala, random na pagtaas ng isang katangian. Sa pagharap sa pagpipilian na ito, hindi ko na minumura ang sistemang aso. Kaya, sa pagkakataong ito, mabilis akong nagpasya. Walang problema, Senior T. Kung gayon, pupunta ako sa dormitoryo ninyo bukas. Talaga? Ibig sabihin na pagkasunduan na. Magkita tayo bukas sa dormitoryo. Si Tithan Efe ay labis na nagalak, iniisip na pagka-uwi niya ay aayusin niya para sa kanyang mapapangasawa. Bihira siyang pumunta sa dormitoryo niya, kaya dapat ay maglinis siya ng bahagya. Bukod dito, bukas pagkatapos ipakita kay Kiran Tididi ang birthmark na tsusa sa kanyang puwitan, ang relasyon nilang dalawa ay tiyak na matutukoy. Sa sandaling iyon, walang tao sa dormitoryo, kaya maaaring may magawa silang nakahihiyang bagay. Sa pag-iisip na ito, ang magandang mukha ni Tithan Efe ay nagsimulang mamula. Ang matamis na pag-ibig ay malapit na. Tunay na inaabangan niya ito. Pagkatapos magkasundo, umalis ang dalawa sa pribadong silid. Dahil nakipagkita siya kay Tididi ngayon, hindi lamang nilinis ni Tithan Efe ang dormitoryo ng malinis mula umaga, ngunit seryoso rin niyang inalagaan ang kanyang sarili. Nakaupo sa harap ng salamin, seryosong nagme-make up si Tithan Efe. Ngayon ang araw ng pagkikita namin ng masamang nakababatang kapatid, kaya dapat akong magbihis ng maganda. Si Tithan Efe ay masayang nagme-make up habang nangangarap ng matamis na pag-ibig. Pagkatapos naming magkita ni Kiran Tididi, sandali, anong damit kaya ang dapat kong isuot? Hindi naman ako lalabas sa dormitoryo, kaya dapat isuot ko kaya ang bagong bili kong damit pantulog na lace. Pero parang masyadong revealing naman. Habang nag-iisip si Tithan Efe, ang kanyang magandang mukha ay hindi niya mapigilang mamula. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng matamis na mensahe kay Kiran Tididi sa pamamagitan ng WeChat.
Masamang nakababatang kapatid, kailan ka darating? Sa sandaling ito, katatapos ko lang kumain ng almusal at naghahanda ng pumunta sa aklatan upang magbasa. Hindi ko inaasahan na darating ang mensahe ni T. Hindi sinasadya, binuksan ni T. ang voice message at mabilis itong pinakinggan. Ang matamis at malambing na boses ni T. ay medyo nakakakilig. Huwag kang magmadali. Pupunta muna ako sa aklatan para magbasa. Mga alas negatibo siya pupunta sa iyo, okay? Kung gayon, bilisan mo. Naghihintay ako sa iyo. Si ay sabik na makipagkita sa akin, ngunit hindi ako nagmamadali. Dahil pakiramdam ko ay hindi maaaring si Senior Tay ang aking little fairy. Kaya hindi ako nag-online. Nasisiyahan ako sa pagbabasa ng libro sa aklatan. Samantala, si sa dormitoryo ng mga babae ay naghihintay ng balisa at halos hindi mapakali. Sa wakas, dumating ang alas negatibo siyam. Nagbabasa pa rin ako ng libro sa aklatan at tila nakalimutan ko na ang appointment ko kay Si naman ay labis na nag-aalala kaya nagpadala muli ng mensahe. Masamang nakababatang kapatid, dumating ka na ba? Bilisan mo, bilisan mo. Hay, nakakainis talaga itong Senior T na ito. Hindi man lang ako matahimik sa pagbabasa. Sa huli, wala akong nagawa kundi isara ang libro at medyo nag-aatubiling umalis sa aklatan. Dapat ay makipagkita na lang ako sa kanya at tingnan kung ano na naman ang idadahilan niya. Bumuntong hininga ako at naglakad patungo sa dormitoryo ng mga babae. Ngunit sa kalagitnaan ng aking paglalakad, biglang bumuhos ang malakas na ulan at nabasa akong parang daga. Bagamat nakarating ako sa dormitoryo ng mga babae, hindi madaling makapasok. May bantay sa pasukan. Mga kaibigan, hindi maaaring pumasok ang mga lalaki sa dormitoryo ng mga babae. Hindi maaaring pumasok ang mga lalaki. Ano pa nga ba? Paano nga ba papayagang basta-basta na lang pumasok ang mga lalaki sa dormitoryo ng mga babae? Sige, hindi na ako papasok. Talagang gustong pahirapan ako ng Diyos. Wala akong ibang magawa kundi sa pamamagitan ng wechat na hilingin kay na magdala ng payong. Nang malaman ni na dumating na ako sa ilalim ng dormitoryo nila, labis siyang nasabik. Nagsuot siya ng tsinelas at agad na tumakbo pababa. Masamang nakababatang kapatid, sa wakas ay dumating ka na rin. Pagdating sa ilalim ng dormitoryo ng mga babae, matalinong sinabi ni sa bantay. Tiyatan, nasira ang computer ko. Papuntahin ko lang ang nakababatang kapatid ko para ayusin at aalis din siya agad. Pagkatapos ng ilang pakiusap at lambing, pumayag din ang bantay. Ayusin mo na agad ang computer. Hindi ka maaaring lumagpas ng 1 oras. Magrehistro ka muna rito. Mabilis akong nagrehistro sa bantay at sumunod kay sa loob ng dormitoryo. Kwarto 402. Pagkapasok ko sa dormitoryo ni nilock niya agad ang pinto na medyo nagpabahala sa akin. Senior D, kailangan pa bang i-lock ang pinto? Bakit hindi? Baka mangyari na naman ang nangyari kahapon. Ayokong may sumira na naman. Habang sinasabi iyon, hinila ni ang kurtina at agad na dumilim ang silid. Palihim akong nakaramdam ng hindi maganda. May pakiramdam ako na malapit na akong isandal sa dingding. Senior D, hindi na kailangang hilahin ang kurtina. Sobrang dilim kapag hinila mo. Okay lang iyan. Bubuksan ko ang ilaw. Sandali, sinabi mo na masyadong madilim? Kung gayon, tingnan mo ng mabuti. Senior D, narito na ako ngayon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Iniisip ko na pagkatapos naming mag-usap ay mabilis akong aalis. Ang makasama si Senior T sa isang silid, lalaki at babae, ay talagang hindi ako mapakali. May pakiramdam ako na malapit na niya akong kainin. Dapat mong malaman na berhen pa ako. Kung dudumihan ako ni Senior T rito, tapos na ang buhay ko. Kung gayon, sasabihin ko na agad. Habang nagsasalita si nagsimula siyang maghubad ng palda. Nang makita ko iyon, palihim akong bumuntong hininga. Senior D, bakit kailangan pang maghubad ng palda? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Hindi mo kailangang maghubad ng palda. Una, ipapakita ko sa iyo ang birthmark ko sa puwitan. Pagkatapos mong makita, maunawaan mo ang lahat. Tingnan mo.
Bagamat nahihiya si Ethan Eki, ipinakita pa rin niya sa akin ang kanyang maputing puwitan upang paniwalaan kong siya si Teo. Talagang determinasyon na ni Ethan Eki. Noong una, hindi ako naglakas loob na tumingin ng diretsyo, ngunit ang kuryosidad ang nagtulak sa akin na tumingin sa maputing puwitan. Dapat sabihin na ang puwitan ni Ethan Eki ay napakaputi, napakakinis, at bahagyang nakaumbok. Nang makita ko ang birthmark na tsusa, umupo ako ng tuwid na may pagtataka. Paano nangyari iyon? Talaga palang mayroon siyang birthmark na tsusa. Direkta akong lumapit at tinitigan ng mabuti ang birthmark na tsusa, gumamit pa ako ng kamay para dahan-dahang himasin. Nagduda pa nga ako na baka sticker o pintura lang ito ni Ethan Eki. Ngunit gaano man karami ang paghimas ko, hindi ito mabura. Ipinapakita nito na totoo ang birthmark. Ang aking puwitan ay hinihimas ni TDD na nagpapapula sa magandang mukha ni Ethan Eki. Nahihiya siya at nag-aalala, ngunit sa kanyang puso ay may kaunting kagalakan at pananabik. Talaga bang ito ang iyong birthmark? Birthmark ko ito mula pa noong bata ako. Sinabi mo pa nga na ang birthmark ko ay natatangi sa buong mundo. Walang ibang may ganitong birthmark. Naniniwala ka na ba ngayon? Ako talaga si Teo, noong 1.05 bago dinala ng aking ama ang aming pamilya sa Tianhai. Kinabukasan, humingi siya ng tulong sa isang guro upang palitan ang aking pangalan. Sinabi niya na kapag pinalitan ko ang aking pangalan, matutulungan ko sila na ibalik ang pamilyang Bii, paliwanag ni Ethan ng detalyado. Nang marinig ko ito, puno ng pagkamangha ang aking mga mata. Si Ethan Eki ay napakaganda at ang kanyang katawan ay napakaganda rin. Ang mahalaga, hindi siya katulad ng Teo na nasa isip ko. Dahil sa kaisipang ito, hindi ko lubos na naisip na si Ethan Eki ang mismong si Teo. Ngunit pagkatapos kong makita ang birthmark na ito, 70% na akong naniniwala. Ngunit may ilang detalye pa rin na kailangang kumpirmahin. Kung ganoon, sinasabi mong ikaw si Teo. Kung gayon, magtatanong ako sa iyo ng ilang katanungan, ha? Sige, magtanong ka. Anong petsa ang kaarawan ko? Ika-27 ng Setyembre sa kalendaryong lunar. Dahil ang kaugalian sa inyo ay ipagdiwang ang kaarawan sa kalendaryong lunar. Kung gayon, magtatanong pa ako. Ano ang pangarap ko noong bata ako? Ang pangarap mo noong bata ka ay maging isang siyentipiko, at sinabi mo pa nga na gusto mong gumawa ng spaceship upang pumunta sa Mars. Kung gayon, magtatanong ako sa iyo. Kailan ang araw ng kasal natin? Ang araw ng kasal natin ay ika-8 ng Disyembre sa kalendaryong lunar, ibig sabihin, sa katapusan ng taong ito. Sa wakas, nakumpirma ko ang isang bagay. Ang gay si Ethan Eki sa aking harapan ay si Teo. Ang nag-iisang taong mahal ko. Hindi ko inaasahan na ang magandang bulaklak ng paaralan, si Ethan Eki, ay talagang aking kasintahan, si Teo. Sa napakaraming gabi, pinangarap ko ang muling pagkikita namin ni Teo, ngunit hindi ko kailanman inisip na makikita ko si Teo sa ganitong sitwasyon. Matagal ang inaabangan at pinagsisikapan ni Teo ang araw na ito. Ngayon, sa wakas ay natupad na ito. Masamang nakababatang kapatid, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Naniniwala na ako. Gaanong payat ka na? Mas matangkad ako kaysa sa iniisip ko. Sa aking isipan, si Teo noong bata pa ay medyo mataba. Kaya, karaniwan, kapag lumaki siya, dapat ay medyo mataba pa rin. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging napakaganda si Ethan Eki, at ang kanyang katawan ay magiging napakaganda pa rin. Akala ko nga ay tataba ako. Sabi nga nila, kapag lumalaki ang isang babae, nagbabago siya ng malaki. Hihi, gusto mo pa rin ba ako ngayon? Dati, tiyak na paninindigan ko ang aking puso, at hindi ko nga titingnan ng diretsyo si Ethan Eki. Ngunit ngayon, pagkatapos kong kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Teo, nang makita ko si Ethan Eki na ganito, bigla akong nakaramdam ng paghanga. Gusto kita. Basta ikaw iyan, kahit anong itsura mo, gusto pa rin kita. Talaga? Kung maging dinosaur ako, gusto mo pa rin ba ako? Gusto kita. Basta ikaw iyan, gusto pa rin kita. Nang marinig ito ni Ethan Eki, medyo natuwa siya. Ang mga salita ng masamang nakababatang kapatid ay palaging nagpapasaya sa mga tao. Gusto mo ako? Bakit hindi mo ipakita?
Matagal na niyang gustong magkaroon ng matamis na relasyon kay Tien Tidid, ngunit itong tangang nakababatang kapatid na ito ay ayaw maniwala sa kanya. Ngayon, sa wakas ay natupad na ito. Nang marinig ko ito, hindi ako agad nakatugon. Hindi ko alam kung paano magpapakita. Sumandal si Tien Iku sa aking dibdib. Tangang nakababatang kapatid, hindi mo ba ako yayakapin? Mahigpit akong niyakap ni Tien Iku at isinandal ang kanyang ulo sa aking dibdib. Ang dalawa niyang dibdib ay nakadikit din sa akin. Namumula ang kanyang mukha at kumakabog ang kanyang puso. Sa wakas, natupad na. Ngayon ko lang nalaman. Pagkatapos, iniunat ko ang aking mga kamay at niyakap si Tien Iku. Nararamdaman ang init mula sa aking minamahal. Kinikilig ako at nagagalak, nararamdaman na ang lahat ng nasa aking harapan ay hindi totoo, ngunit napakatotoo rin. Nagtinginan ang dalawa at agad na lumaganap ang romantikong kapaligiran. Dinilaan ni Tien Iku ang kanyang magandang labi, itinaas ang kanyang ulo, at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Tila may inaasahan siya. Nang hindi pa ako nakakapagsalita, muling umalinggaw ang boses ng sistema. Aktibo ang bagong misyon. Pagpipilian isa, halikan ng mariin si Tien Iku. Gantimpala, bonus na 1,000,000 at epekto ng Dragon Tiger na pagtaas. Pagpipilian dalawa, baliwalain ang naghihintay na tingin ni Tien Iku. Gantimpala, agad nasasabog ang sistema. Hindi ko inaasahan na maaari ring ma-activate ang isang misyon. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kahit na walang gantimpala, handa akong halikan si Tien Iku. Hindi ko lang alam kung ano itong epekto ng Dragon Tiger. Wala akong sinabi at yumuko para halikan siya. Nang maglapat ang aming mga labi, agad kaming nalunod. Pagkatapos, naghalikan kami ng masidhi sa dormitoryo. Sa sandaling ito, talagang kinikilig si Tien Iku habang niyayakap ang aking leg. Ang mga baliw na halik na iyon ay medyo kinikilig din ako. Ang aking mga kamay ay hindi sinasadyang gumagalaw sa katawan ni Tien Iku. Tila hindi nagprotesta si Tien Iku, pinapayagan akong gawin ang gusto ko sa kanyang katawan. Nagmamadali akong humiwalay kay Tien Iku, natatakot na kung magtatagal pa, may mangyari. Tien Iku, hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito, kung hindi may mangyayari. Ngayon, mayroon akong epekto ng Dragon Tiger sa aking katawan na nagpapahirap sa akin. Kakalipat ko pa lang kay Tidao ng kalahating araw. Pakiramdam ko ay masyadong mabilis ang pag-usad. Ngunit hinila ako pabalik ni Tien Iku. Tien Tidao, okay lang kung may mangyari. Habang sinasabi iyon, ang magandang mukha ni Tien Iku ay namumula. Lumingon siya at kinuha mula sa drawer ang isang kahon ng mga gamit at inilagay sa harap ko. Gamitin mo ito. Lagi ka bang naghahanda ng ganito? Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na si Tien Iku, isang malamig na bulaklak ng paaralan, ay may ganitong gamit. Hindi ito sa akin, kay Iku ito. Kaninang umaga, ipinipilit niya sa akin. Ito rin ang unang pagkakataon ko, kaya medyo naguguluhan ako. Magkakilala pa lang tayo ng kalahating araw, hindi ba't masyadong mabilis ang pangyayari? Sinong nagsabing kalahating araw pa lang tayong magkakilala? Ilang taon na tayong magkakilala? Isa pa, ako ang mapapangasawa mo, kaya't mangyayari rin iyon. Sige, maliligo muna ako. Nabasa kasi ako ng ulan kanina, medyo marumi pa ang katawan ko. Sige, maliligo muna ako, hintayin mo ako. Naguguluhan pa rin ako sa aking puso. Habang iniisip ko ang mangyayari, mas lalong namumula ang aking mukha hanggang sa aking leg. Sa loob ng dormitoryo ng mga babae sa 402, agad akong tumakbo sa banyo. Gusto kong gamitin ang malamig na tubig para pakalmahin ang aking sarili. Kahit hindi ako tinanggihan ni Tien Iku, ayaw ko siyang saktan. Isa pa, sinasabi ng aking isip na hindi maganda ang mabilis na pag-unlad naming dalawa. Ngunit ang epekto ng long-i na idinagdag ng sistema sa aking katawan ay nagpapahirap sa akin. Kailangan kong gumamit ng malamig na tubig para kumalma. Ito ay dormitoryo, kung mahuli tayo, patay tayo. Isa pa, binigyan lang ako ng tagapamahala ng dormitoryo ng 1 oras. Sa ngayon, medyo matino pa ako. Kung may mangyari sa loob ng dormitoryo ng mga babae, siguradong magiging malubha ang mga kahihinatnan.
Sa labas, hawak ni Ethan Itu ang isang kahon ng kondom at nagsisimula ng pagpawisan. Unang pagkakataon daw masakit. Paano ko kaya mapapasaya ang masamang apprentice ko? Paano kung hindi ko siya masatisfy, baka sabihin niyang hindi ako magaling? O kaya ay maghanap muna ako ng isang website para mag-aral. Sa pag-iisip na ito, kinuha ni Ethan Itu ang kanyang telepono. Sinimulan niyang maghanap ng mga sensitibong website sa internet. Dati, hindi niya kailanman naisip na maghanap ng mga ganitong website, ngunit ngayon iba na, malapit na niyang gamitin. Kailangan lang niyang mag-aral ng mabilisan. Ngunit kahit na naghanap siya ng maraming keyword sa internet, hindi pa rin niya mahanap ang website na gusto niya. Bakit kaya hindi ko mahanap? Paano kaya naghahanap ang mga lalaking iyon? Ngunit pagkatapos ng mahabang paghahanap, wala pa rin siyang makita. Hindi ko akalaing ganito kahirap. Bumuntong hininga si Ethan Itu, at pagkatapos ay naisip niyang mag-post sa forum para humingi ng tulong. Kailangan ng isang sensitibong website, naghihintay online, urgent. Ngunit pagkatapos lang mag-post ni Ethan F. ng kanyang panawagan para sa tulong, may kumatok na sa labas ng dormitoryo. Room 402, buksan ninyo ang pinto. Tapos na ang isang oras, maaari nang lumabas ang lalaki. Ang boses ng tagapamahala ng dormitoryo ay biglang umalingaw-ngaw. Nagulat si Ethan F. nang marinig niya ito, muntik na niyang mabitawan ang kanyang telepono. Ano, nandito na ang tagapamahala ng dormitoryo. Labis na nag-alala si Ethan F. Nagpabalik-balik siya nang hindi alam ang gagawin. Naalala lang niyang humingi ng tulong kay Kiran Tideve. Nag-aalalang itinulak ni Ethan F. ang pinto ng banyo, at pagkatapos ay nakita niya ang isang eksena na hindi niya makakalimutan habang buhay. Nakita ni Ethan Itu ang eksenang iyon, agad na namula ang kanyang magandang mukha sa kahihiyan. Ngunit ang kanyang malalaking mata ay hindi kumurap, nakatitig. Nagulat ako nang makita ko iyon, dali-dali kong tinakpan ang aking katawan ng tuwalya. Dahil sa pagmamadaling gumamit ng malamig na tubig para palamigin ang aking sarili, nakalimutan kong i-lock ang pinto ng banyo. Ngayon, heto na. May malaking nangyari, nakita na lahat ni Ethan Eke. Ethan Eke, ano ba ang ginagawa mo? Naliligo ako, bakit ka basta-basta pumapasok? Kakareact lang ni Ethan Eke at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mga mata habang namumula. Masamang apprentice. Nandito na ang tagapamahala ng dormitoryo, sinabi niya na lumabas ka na. Habang sinasabi iyon ni Ethan Eke, hindi niya maiwasang sumilip kay Tiren Tided sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Namula na ang kanyang magandang mukha hanggang sa kanyang mga tainga. Alam ko na, lumabas ka muna, magbibihis ako at lalabas na ako. Nang marinig iyon ni Ethan F., tumalikod siya at lumabas, at pagkatapos ay isinara ang pinto ng banyo. Paglabas, hindi pa rin nakaka-recover si Ethan F. mula sa eksenang nangyari, ang kanyang magandang mukha ay namumula pa rin. Samantala, sa labas, nakita ng tagapamahala ng dormitoryo na hindi pa rin binubuksan ni Ethan Itu ang pinto, naghihintay na medyo nainip. Room 402, kung hindi ninyo bubuksan ang pinto, papasok ako. Habang sinasabi iyon ng tagapamahala ng dormitoryo, kinuha niya ang kanyang susi at sinimulang buksan ang pinto. Mahigpit ang pamamahala sa Universidad ng Finhai, ipinagbabawal ang mga lalaki na pumasok sa dormitoryo ng mga babae. Kahit na mayroong mga espesyal na sitwasyon, hindi ito maaaring lumampas sa isang oras. Ngayon, lumampas na sa isang oras ang pagpasok ni Tiren Tidede, at isa pa, nakalock ang pinto ng room 402 mula sa loob, kaya't hindi maiwasan ng tagapamahala ng dormitoryo na manghimasok. Dahil kung may mangyaring hindi inaasahan, malaki ang kanyang magiging responsibilidad. Nang makita ni Ethan F. na gustong buksan ng tagapamahala ng dormitoryo ang pinto, sa pagmamadali, balak niyang gamitin ang kanyang katawan para harangan ang pinto, ngunit mas mabilis ang tagapamahala ng dormitoryo. Itinulak niya ang pinto. Nang makita ni Ethan F. na pumasok ang tagapamahala ng dormitoryo, sumigaw siya, patay na. Ethan F., bakit ninyo nilock ang pinto? Nasaan ang lalaki? Pumasok ang tagapamahala ng dormitoryo na may seryosong mukha, ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagtingin sa loob ng dormitoryo. Siya ay sumasakit ang tiyan, nasa loob ng banyo.
At pagkatapos ay napansin niya na hawak pa rin niya ang kahon ng kondom. Dali-dali niyang itinago sa likod niya habang hindi pa nakikita ng tagapamahala ng dormitoryo. Sumasakit ang tiyan. Nag-aayos ng computer, paano nauwi sa sumasakit ang tiyan? Tapos, isinara pa ang kurtina? Ang dilim-dilim, paano makapag-ayos ng computer? Agad na lumapit ang tagapamahala ng dormitoryo para hilahin ang kurtina. Talagang sumasakit ang tiyan. Siguro dahil labasan ng ulan kanina kaya medyo nagkasipon. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumasok sa banyo ngayon para tingnan. Sige, hayaan muna natin siyang magbanyo. Maghihintay ako sa pinto hanggang sa lumabas siya. Hindi na siya maaaring manatili sa dormitoryo. Habang sinasabi iyon ng tagapamahala ng dormitoryo, tumayo siya sa pinto, hinihintay na lumabas si Kiran Tidith. Ito ay itinuturing na espesyal na atensyon, hindi siya aalis hanggang sa lumabas si Kiran Tidith. Nang makita iyon ni Tidithan Eke, bumuntong hininga siya. Hindi na rin niya maaasahang masisira ang kanyang pagkababae sa masamang apprentice niya ngayon. Nagtago ako sa loob ng banyo, tapos nang magbihis, hindi lang ako makalabas dahil sa epekto ng long E, hindi pa rin ako makatayo ng tuwid. Kailangan ko pang maghintay. Kung hindi ako lalabas, hindi aalis ang tagapamahala ng dormitoryo. Kaya't makikisabay na lang din si Tidithan Eke. Sa panahong ito, ilang beses nang nagmamadali ang tagapamahala ng dormitoryo, ngunit hindi pa rin ako lumalabas hanggang sa nainip na siya. Nawala na rin ang epekto ng long E sa akin, saka lang ako lumabas sa banyo na may mukhang sumasakit ang tiyan. Sa wakas, lumabas ka na rin. Tapos na ang oras, mabilis kang umalis sa dormitoryo ng mga babae. Para mas maging kapanipaniwala ang dahilan ni Tidithan Eke, niyakap ko ang aking tiyan habang lumalabas. Tumingin si Tidithan Eke sa orasan, malapit na magtanghalian. Matapos itago ang kahon ng kondom sa drawer, dali-dali siyang tumakbo para sundan si Kiran Tidith. Kiran Tidith, hayaan mo akong samahan ka sa ospital para magpatingin. Ang galing nilang magpanggap na mag-asawa. Nang makita ng tagapamahala ng dormitoryo na sumasakit ang tiyan ni Kiran Tidith, hindi na siya nagsalita ng marami, pinamadali na lang siyang lumabas. Sa pagkakataong ito, tumigil na ang ulan sa labas. Nang makalabas kami ni Tidithan Eke, saka lang kami tumigil sa pag-arte. Sa wakas, nakatakas na rin tayo sa tagapamahala ng dormitoryo. Bumuntong hininga si Tidithan Eke. Nga, kanina talaga nakakatakot. Buti na lang at matalino ka, masamang apprentice. Saan tayo pupunta ngayon? Habang sinasabi iyon ni Tidithan Eke, hinawakan niya ang kamay ni Kiran Tidith, hindi alintana kung ito ay pampublikong lugar o hindi. Hawak ang puti, makinis, at malambot na kamay ni Tidithan Eke. Medyo nawala ako sa aking sarili. Hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na hahawakan ko ang kamay ng isang hoki ng Universidad ng Finhi para lumabas. Kakain tayo. Mamaya, sasamahan kita para bumili ng mga gamit. Ngayon, natukoy na si Tidithan Eke bilang aking mapapangasawa, kaya hindi na ako magdadalawang isip na gumastos para sa kanya. Tanging sa pagpapataas ng kanyang halaga maaari kong pakasalan si Tidithan Eke. Kung hindi, pansamantala lamang ang kaligayahan sa harap ko. Malinaw pa rin sa akin ang kalupitan ng realidad. Nararamdaman ang init na nagmumula sa kamay ni Tidithan Eke. Medyo nahihiya rin ako. Tutal, ito ang unang pagkakataon na talagang naghawakan kami ng kamay. Lumabas kami ni Tidithan Eke sa eskwelahan, pumunta muna sa hilaw para mananghalian. Pagpasok namin sa private room, personal na nagdala ang may-ari na si Chuthan ng isang tray ng sea cucumber, isang tray ng kidney ng baboy, at isang tray ng karne ng tupa. Ang tatlong uri ng pagkaing ito ay nagpapalakas ng bato at nagpapasigla. Nang makita ko iyon, nagulat ako nang hindi ko maipikit ang aking bibig. Tians, libre ang tatlong pagkain na ito. Kumain ka ng marami, ipinadala ni Chuti ng sobra. Isa pa, mainit na pagkain ang tatlong uri ng pagkaing ito. Kumain ka ng marami, hindi na kailangan ng parusa mula sa sistema. Pagkatapos kumain, otomatikong tataas ng 50 sentimetro. Hindi iyon masyado, bata ka pa, kung masyadong mabilis, hindi papayag si CD. Walang kamalay-malay si Tidithan Eke, hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mga salita. Masyadong mabilis? Bakit hindi ako papayag? Tumingin si Tidithan Eke na may malalaki at malinaw na mata, kumurap-kurap na may pagtataka. Wala, kumain lang kayo ng dahan-dahan.
hindi ko na kayo istorbohin. Tiningnan ko ang tatlong malalaking plato ng pagkaing nagpapalakas ng bato at nagpapasigla, bumuntong hininga ako. Tiren Tided, kilala mo ba ang may-ari ng hilaw? Tinawag kanyang Biren Dien, tapos libreng ipinadala ang tatlong malalaking plato ng pagkain, siguradong malaki ang halaga. Ito ang tanong na gusto na niyang itanong noon pa. Ako ang malaking shareholder ng restaurant na ito, kaya tinawag niya akong Biren Dien. Hindi ko balak itago kay CD, si Ethan F. na ang mapapangasawa ko, kaya hindi ko na kailangang itago sa kanya. Ngunit matapos marinig iyon, nabigla si Ethan F. na hindi siya makapaniwala. Ang hilaw na ito ay pinuhunan mo. Kaya't kumakain tayo dito, itinuturing na nagdaragdag ng kaunting kita para sa ating sariling negosyo. Matapos makumpirma, nagulat at natuwa si Ethan F. Hindi niya akalain na ganito pala ang kakayahan ng kanyang asawa. Nag-isip si Ethan F. sandali at pagkatapos ay sinabi, kung ganoon, dadalhin ko ang maraming tao para kumain dito, maituturing na sinusuportahan ko ang negosyo ng aking asawa. Kumain muna tayo ng hotpot. Pagkatapos kumain, sasamahan kita para maglakad-lakad sa shopping mall, sige? Sige, para sa masamang apprentice, kakainin ko muna ang 3 plate na ipinadala ni Chuti, dahil ipinadala niya para sa iyo, huwag nating sayangin. Habang sinasabi iyon ni Ethan F., nagdagdag siya ng ilang piraso ng karne ng tupa sa aking mangkok. Tiningnan ko ang 3 malalaking plato ng pagkaing nagpapalakas ng bato at nagpapasigla, bumuntong hininga ako. Ngunit para hindi sayangin ang pagkain, kinain ko pa rin ang lahat ng ito. Busog na busog ako, ngunit hindi ko alam kung bakit medyo mainit ang aking katawan. Bago tumayo para magbayad, uminom ako ng 2 mangkok ng malamig na tubig para bahagyang lumamig. Tara, pumunta tayo sa pinakamalaking shopping mall sa Finhai. Pagkatapos kumain, gumamit ako ng telepono para tumawag ng taxi, para dalhin si Ethan F. sa pinakamalaking shopping mall sa Finhai. Ang Finmidley International Trade Center. Ito ang pinakamalaking shopping mall sa Finhai, marami ring international brand. Sobrang taas din ang presyo, kung makakapunta ka dito para gumastos, siguradong may pera ka. Fen F, anong gusto mo? Huwag kang mahiyang pumili, bibilhin ko para sa iyo. Tiren Tidede, ang mamahal ng mga gamit dito. Pumunta na lang kaya tayo sa ibang shopping mall para bumili. Gustong magtipid ni Ethan F. para kay Tiren Tidede. Isa pa, hindi siya nagkukulang sa gamit sa ngayon. Ayos lang, huwag kang mahiyang pumili. Pupunta muna ako sa banyo. Si Ethan F. ay nag-iisa lang na tumitingin, ngunit hindi pa siya natatagalan nang marinig niyang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Oh, hindi ba't ito ang hockey ng high school natin? Ethan F., paano napunta dito ng mag-isa para mamili? Ang nagsabi nito ay isang babaeng maayos ang make-up, maganda ang katawan at mukha, pero may bakas ng operasyon. Hawak niya ang isang branded na gamit, ang isa pang kamay ay nakakapit sa braso ng isang lalaking medyo gwapo. Nang makita si Ethan F., may ilang bahagi ng pagyayabang sa kanyang mga mata. Lumingon si Ethan F., nakita niya ang kanyang kaklase noong high school na si Delt Tuvain.